Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Ita ay ang live na drone shot mula po rito sa Manila North Cemetery. Kulang 30 minuto na lamang bago po isara sa mga dalaw ang sementeryo. Halos hindi pa rin mahulugang karayom ang bisita na umabot po sa mahigit 1 milyong katao ngayong araw. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Buong maghapon na ngang naging abala ang iba't ibang sementeryo sa buong bansa para sa paggunita ng undas mula ngayon hanggang bukas. Habang pista ang mood sa ilan, merong inulan ng reklamo dahil sa mga hinalukay na labi at meron ding lubog sa baha. Habang dito sa Manila North Cemetery, lalong nagigpit dahil sa naitalang pambubugbog ng mga lasing umano. Narito ang aking pagtutok. Dahil may binugbog sa Manila North Cemetery na isang miyembro ng LGBT sa labas ng oras ng dalaw, nagdagdag ng puwersa ang Manila Police District sa loob ng sementeryo. Nagkaroon ng away dahil sa kalasingan, pero ngayon iniimbestigahan na. Pero hindi nangyari ito sa oras ng dalaw. Nangyari ito ng madaling araw Lalong mahalaga ang seguridad, lalo't hindi mahulugang karayom ang dami ng mga tao sa entrada pa lamang ng sementeryo kanina. Malayo sa tumal ng dalaw kahapon. Mga kapuso, tumpak nga ang pagtaya ng mga otoridad. Pagsapit ng alas 11 ng tanghali, nararamdaman na ang dagsa ng mga tao. At sa kanila nga hong pagtaya kahapon, posibleng humigit pa sa 900,000 ang bilang ng mga kapuso nating papasyal dito sa Manila North Cemetery kumpara po noong isang taon. Dahil nga sa mas pinalawig na visiting hours. 5 ng umaga hanggang alas 7 ngayong gabi. Hawakan nyo ang nanay nyo. Mga bata, hawakan nyo ang nanay nyo sa may table. Baka biglang mawala po ang mga magulang nyo. Hanapin nyo mamaya sa paglabas. Bukod sa nagbibilin sa megaphone na halos labas na ang litid, hindi rin halos napapahinga ang mga rescue station sa dami ng mga nire-respondihan. Karamihan ng daing. Basta parang nahilo ko. Bakit ho? Sa init o sa dami ng tao? O pareho? Sa init, tsaka sa dami ng tao. Wala ho kayo kasama? Wala. Malapiesta ang mood dito. Sa labas, may mga maskot, tugtugan at ano-ano pang mga pakulo ang mga tindahan. Makapagbenta lang. Habang sa loob, may musoleyong nag-uumapaw ang pagkain. Tulad sa pista, pwedeng makikain sa kanila. Parang magaang lang ako sa kalooban ko magbigay. Kahit may 3 akong kasama, pasukin nila, pakakainin nila, kahit hindi nila kilala. Napailing si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagdalaw sa puntod ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, kaugnay ng naging pahayag ni Vice President Sara Duterte tungkol sa labi ni Marcos Sr. Ipahuhukay umano ito ng bise kung hindi titigil ang mga Marcos sa gitna ng iringan nila. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa kanyang pagdalaw sa puntod ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani, nagpasalamat si Pangulong Bongbong Marcos sa mga taga-suportang inilala rin ang kanyang ama. Pagka meron tayong patay, nakalagay dyan, RIP, rest in peace. Siyempre, yan din ang ninanais natin para sa aking ama. Pero ang pagkakahimlay ng kanyang ama doon, naging paksa ng mga pahayag kamakailan ni Vice President Sara Duterte. Isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Kaya ngayong undas, tinanong ko tungkol dyan ang Pangulo. I'd like to ask of your thoughts about the statement made by the Vice President about the remains of your father. November 2016 nang ilagak sa libingan ng mga bayani ang mga labi ng nakatatand ng Marcos. Inabot muna ng halos 3 dekada bago yan nangyari. Ilang buwan matapos maupo sa pwesto si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kabilayan ng mga petisyon para harangin ito sa Korte Suprema. Ito rin ang isa sa mga basehan ng alyansang Marcos Duterte, pero sa mga maanghang na salitang binitiwan ng bise,
Tuluyan na nga bang nabasag ang alyansa? Sagot ng Pangulo. Let's talk about it some other time. Kasama ng Pangulong dumalo sa puntod ni Marcos Sr. ang ina at dating First Lady Imelda Marcos. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Sa dasal at pagtitirik ng kandila muna idinaan ng ilang taga Camarines Sur ang pag-alala sa mga yumao ngayong undas. Pahirapan kasi ang pagdalaw sa mga puntod na lubog sa hanggang baywang na baha. Nakatutok si Ian Cruz. Sa sementeryong ito sa Minalaba, Camarines Sur, inabutan namin ang lalaking ito na abala sa paglilinis ng puntod ng kanyang mahal sa buhay. Sa baha sa sementeryo pa siya kumukuha ng panlinis sa tubig. Noong bumaba ang lalaki, doon namin nalamang hanggang baywang pa pala ang tubig sa bahaging iyon. Undas ngayon pero itong portion po na ito ng Minalabak Cemetery, nakikita nyo naman po, halos wala talagang tao dito dahil napakataas pa rin ang baha. Sabi po ng mga residente at makikita rin naman natin yung mga bakas dito, talagang napakataas ng tubig baha na napunta nga po dito pero mahigit 1 linggo na hanggang bewang pa rin ang baha sa area na ito. Kaya naman si Mang Dominador napatras sa pagbisita sa puntod ng mahal sa buhay. Hindi po talaga kaya, may tubig pa hanggang dito sa tuhod. May mga nag-iwan na lang ng sinindihang kandila, habang ang iba sa bukana na lang ng sementeryo sa gilid ng simbahan nagtirik ng kandila para sa namayapang mahal sa buhay. Para maaronin namin yung mga mga lola at saka lolo namin na naaalala sila. Si Aling Emma, galing pa ng Cavite at masayang nakauwi sa Minalabak. Pinalagyan niya ng sandbag ang paligid ng mausoleo ng kanilang pamilya para di sila mabasa ng baha, lalo na ang mga kapatid. Yung mga kapatid ko nagkasugat-sugat na dahil mahigit na 1 linggo daw ang baha. Kailangan nalagyan yan. Sa bayan ng Milaor, wala nang lagpas taong tubig, kaya abala na sa pagdalaw sa puntod ng marami. Sinamantala naman ng iba ang pagkakataon para maglinis. Pero si Aling Beatriz hanggang tanaw na lang sa direksyon ng puntod ng mga magulang. Ang mahalaga raw, nakarating siya sa sementeryo para alalahanin ang mga namayapang mahal sa buhay. Maputik yan eh. Baka madulas pa ako, matanda na ako eh. Mahirap na, baka ma-hospital pa. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Posibleng abutin pa ng 1 linggo ang pagsalba sa tumagilid na fuel tanker sa Batangas Port. Sa gitna niyan, tuloy-tuloy ang biyahe sa Pantalan, lalo't mas konti ang biyahero kumpara sa Undas 2023. Nakatutok doon live si JP Soriano. JP. Emil, hindi man naging sagabal sa operasyon ng Batangas Port, ay minamadali na ng Philippine Coast Guard dito sa Batangas ang pagproseso sa mga requirements para maumpisahan na ang salvage operation sa tumagilid na vessel matapos nga mahugupit ng Bagyong Christine upang matiyak na walang oil spill na mangyayari. 1 linggo nang nakatenga dito sa Batangas Port ang fuel tanker na ito. Bunsod ng malalakas na along dala ng Bagyong Christine, sumadsad at tumagilid ang tanker. Ayon sa Philippine Coast Guard, napigilan ang pinangangambahang oil spill noon at agad nalagyan ng oil spill boom ang paligid. Nang puntahan ito ng GMA Integrated News kanina, bakas pa ang butas mula sa tanker na tinamo nito mula sa paulit-ulit na pagtama sa Pantalan. Nauna nang sinabi ng Port Manager ng Batangas Port na naisumite na nila sa Philippine Coast Guard ang underwater survey sa tumagilid na tanker. Ayon sa pamunuan ng Coast Guard dito sa Batangas ay sa 1 linggo posibleng maganap na ang salvage operations kung saan nga po hihigupin ang mga lamang langis ng tumagilid na barkong yan. Antayin natin sir yung plano nila sir, kung i-extract nila sir yung yung laman sa loob, yung fuel, then after that, or hatakin natin siya sir, then papatchingan, depende po yun sa kung paano approach ng Salvor at yung plano nila. Then after that, evaluate naman po natin yan sir para maging safe yung operation na yan. Ang tanker na ito ang dati nang naaktuhan ng mga otoridad na sangkot umano sa paihi noong October 16. Nauna nang sinabi ng pamunuan ng Batangas Port na hindi naman nakaapekto sa operasyon ng passenger terminal ngayong Undas Long Weekend ang pag-ukupa ng tumagilid na tanker sa ilang daungan ng Pantalan. Ayon sa mga nakausap naming staff ng RoRo at Fastcraft dito sa port,
Ibang-iba raw ang dami ng mga pasahero ngayong undas kumpara noong undas 2023. Marahil may epekto raw ang nagdaang mga bagyo sa desisyon ng mga biyaherong wag na munang ituloy ang lakad ngayon. Last year po, puno talaga. Di man punuan ang mga biyahe ng Roro papunta sa ilang bayan ng Mindoro, Romblon at iba't ibang bahagi ng Visayas, may mga humahabol naman sa Puerto Galera na isa sa pinakatanyag na beach resort sa Pilipinas. Kabilang diyan ang Dutch national na si Michael na binata pa nung huling nagpunta sa Puerto Galera. Ngayon, bit-bit na niya ang 3 anak sa isa raw sa pinakapaborito niyang pasyalan sa Pilipinas. Because of the nice atmosphere and the beaches you have there, and the resorts and hotels are a bit more easy to go to. At Emil, mga kapuso, isa lang yung si Michael na Dutch tourist sa mga 3,000 pasahero nga nagpunta rito sa Batangas Port ngayong umaga, na ayon naman sa pamunuan ng Batangas Port ay posibleng madagdagan pa sa mga susunod na oras. At yan muna ang latest mula rito sa Batangas Port. Balik muna sa inyo, Emil. Maraming salamat, JP Soriano. Pinilahan ng mga nagrereklamo ang Barangka Public Cemetery sa Marikina dahil sa di-otorisadong paghuhukay ng mga kalansay roon. Ang ilan sa kanila, lapida na lang ang dinatnan ngayong undas. At nakatutok doon live si June Veneracion. June. Vicky, sa initial accounting ng City Hall ng Marikina ay umabot na sa 65 ang bilang ng mga labi na iligal na hinukay at itinambak na lang sa isang bahagi nitong Barangka Public Cemetery. Inaasahan na tataas pa ang bilang na yan ngayong araw ng undas. Vicky, ay pila-pila ang mga nagrereklamong kamag-anak ng mga yumao na inalis sa kanilang pinaglibingan. Aalayan sana ng bulaklak at kandila ni Aling Carmen, ang asawang nakahimlay sa Barangka Public Cemetery sa Marikina. Pero ibang tao na ang nakalibing sa nicho nang dumalaw siya ngayong araw ng undas. Ang lapida ng kanyang asawa, naiwan lang sa lapag. Alam mo naman, lagi kitang dinadalaw dito. Dadalang kita ng bulaklak kasi sabi mo kung dinadalaw kita, dadala ng bulaklak. Dalawa na nga lang kami ng anak mo dito. Ay, ganito magmabuta namin, wala ka na. Masakit sa abong nila. Ganon din ang dinatnan ni Beng nang dalawin ang mga magulang. Naitay, sana makita ko pa yung mga buto nyo para mailipat sa ibang nicho. Para may madalaw pa rin kami. Kanina, pila-pila ang mga nagrereklamo sa opisina ng Barangka Public Cemetery dahil ni buto ng kanilang mga mahal sa buhay ay hindi na nila mahanap. Kaanak sila ng mga yumaong tinanggal sa mga nicho dahil sa pagsunod daw sa ordinansa ng lungsod na nagsasabing hanggang 5 taon lang pwedeng manatili ang mga inililibing doon. Pero sabi ng City Hall, merong moratorium o pinapatigil na ang pagpapatupad dito. Illegal din daw ang exhumation dahil walang permit mula sa City Hall. Sa initial accounting ng lokal na pamahalaan, umabot na sa 63 ang bilang ng mga labi na walang pakundangan na itinambak na lang sa sementeryo. Sinampahan na ng mga reklamong administratibo at paglabag sa Presidential Decree 856 o ang Code on Sanitation of the Philippines ang tagapamahala sa sementeryo at 5 iba pa dahil sa illegal umanong paghukay sa mga labi. Sinusubukan pa naming makuha ang kanilang panig. Parang sindikato talaga na nagbubukas sila ng nicho, tapos yung nichong nabubuksan, ino-offer nila for a fee, may bayad. Pero yung bayad na yon, sila lang ang nakagkakaintindihan. Nagkaroon pa ng kumprontasyon nang makita ng isang dalaw. Ang grupong anyay, nabayaran niya para ilipat sa ibang nicho ang mga kamag-anak, pero tinanggal din. Hamon ngayon ang pagkilala sa mga labi, lalo na yung mga isinupot lang na wala man lang nakalagay na detalye kung kanino. Kung susundin ang tamang proseso, dapat daw inilagay sa selyadong kahon ang mga labi, pagkatapos alisin sa nicho at inilagay agad sa paglilipatan. Dapat yan ay madaling ma-identify para naman
mabawasan yung burden o yung pain ng yung agony ng lahat ng mga naghahanap, ng mga kamag-anak ng mga buto na yun. Vicky, bukas ay magpapamisa ang city government ng Marikina dito sa sementeryo para nga dun sa mga labi na illegal na hinukay. Kapag papayag naman yung kanilang pamilya, ay nag-aalok ang city government ng libreng cremation para sa mga yumao. Vicky. June, may impormasyon na ba tayo kung ilang pamilya pa yung naghahanap ng labi ng kanilang mga kaanak? Sa ngayon, Vicky, mahirap pang sabihin kung ilan dahil dumadagdag pa yung bilang. Sa initial accounting nga ay nasa 65 yung mga human remains na nakuha at na-account na ng city government. Pero ito ang latest update natin mula sa Office of the Acting Administrator nitong sementeryo. Nasa 40 na relatives na yung kanilang nai-interview. Kailangan isagawa yung pag-i-interview na yan, Vicky, para na rin makakalap ng mga impormasyon tungkol doon sa kanilang mga hinahanap na kamag-anak na pagpunta nga nila rito, yung mga lapida na lang nung kanilang naabutan, yung mga buto, hindi na nila makita, Vicky. So June, ano yung gagawin ng Marikina LGU para nga masigurong tama yung pagkakakilanlan sa mga kalansay? Itong proseso ng pag-interview sa mga pamilya, Vicky, ay kasama yan doon sa proseso para ma-identify yung mga kalansay. Pero bukod dyan, ang tinitingnan nilang worst case scenario, kasi may mga supot dito na walang label, dyan talaga sila mahihirapan. Although yung iba ay meron doon medyo madali-dali, pero meron talagang mga supot na walang label, na pagkakakilanlan kung sino ang laman ng mga supot na yon. Doon sila nakikita na yung challenges na kanilang nakikita, Vicky. At isa nga sa option na kanilang pinag-aaralan ngayon yung pagsuri sa dental records ng mga yumao. Pero yan ay kailangan pa daw ipaalam nila, rekomendasyon pa lang yan sa ngayon, kailangan pa nilang ipaalam yan sa mismong city government ng Marikina. Vicky. Sige, maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Sabay sa pagganda ng panahon ang inaasahang pagdagsa ng mga turistang maglo-long undas weekend sa Baguio City. Mahigpit ang seguridad sa mga pasyalan pati po sa mga sementeryo. Maki-update tayo sa City of Pines sa pagtutok live ni Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Jasmine. Emil, maraming turista ang piniling umakyat sa lungsod ng Baguio para i-enjoy ang long weekend. Maaga nag-ikot para mag-inspeksyon sa mga bentahan ng bulaklak sa Malcolm Square sa Baguio City ang PNP. Yan ay kahit kukonti ang namimili ngayong undas. Ang mga negosyante naman umaaray sa matumal na bentahan kahit mas lalo pang bumaba ang presyo ng mga bulaklak. Yung iba binababalik na namin sa kung ano yung kuha ng presyo namin na pinangbili namin sa mga farmer. Sayang din naman pagka ganitong kaganda-ganda itapon mo lang pagkatapos ng undas. Sa mga sementeryo naman, maaga nagsidatingan ng ilan. Si Pierre, kasama ang mga anak na pumunta sa Baguio City Public Cemetery. Alas 7 pa lang ng umaga, bumiyahe na raw sila para makaiwas sa traffic at maging sa dagsa ng mga tao. Yung rain din, mahirap na paghapon. Sabay naman sa pagganda ng panahon, mas dumami pang bumisita sa public cemetery. Ayon sa Baguio City Police Office, inaasahang aabot sa mahigit 50,000 katao ngayong araw ang pupunta sa pinakamalaking sementeryo sa City of Pines. Para mabilis ang pasok ng mga tao, nakabukod ang entrance ng babae sa lalaki. May ipinatupad din na traffic scheme. Dito naman sa Nagilian Road, same as last year, meron lang tayong nilagay na control point. Bukod sa Baguio City, mahigpit ding binantayan ng otoridad ang nasa 200 sementeryo sa Cordillera Administrative Region. Binabantayan din ng mga pasyalan. Kumpara kasi nung nakaraang mga araw, mas marami raw ang turista ngayon ayon sa BCPO. Posible pa yan madagdagan dahil long weekend. Yung weather mo ng Baguio, talagang binibisita po yan, dinadayo po yan. So we expect the usual na pagpunta ng mga bisita po dito by the 1,000. Ang magkakaibigan na ito mula sa Negros, napiling sa Baguio City mag-long weekend para makapag-relax. Maganda naman po, at saka thankfully na maganda na po yung weather, at saka wala na po yung bagyo. Ngayon pa lang, nag-abiso ng otoridad sa posibleng traffic build-up ng mga sasakyan ngayong long weekend.
Emil, ayon sa PNP, naasahang mas marami pang turista ang aakyat sa lungsod ng Baguio ngayong weekend. Samantala, para po doon sa mga aakyat pa lamang sa City of Pines, possible po sa lahat ng motorista ang Marcos Highway at Nagilian Road. Emil? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV.